Magandang araw sa lahat na maginoong magmamano. Maraming salamat ulit sa ating mga followers dahil ang dami pong mga health issues na gustong pag-usapan. Halimbawa, medyo dumami rin yung katanungan tungkol sa mga bakuna. Halimbawa, may pahabol itong si Jason Anthony Sixon 3965. Ang sabi niya, Doc, ask ko lang po paano po ang tamang pagdala sa biyahe at pag-store po ng Marex vaccine. Thank you po and God bless. May kaugnayan din sa bakuna pa rin. Ito kay Eduardo Bertulfo, 5587. Ang sabi niya, Doc, ilang araw po bago gamitin sa breeding ang mga materyales pagkatapos bakunahan ng pambreeding na bakuna. Maraming salamat at God bless. Okay, isa-isahin natin. Yung pagbiyahe ng bakuna ng Marex, ito ay kailangan ng special na facility. Ito yung liquid nitrogen. Kasi ang Marex vaccine sa ngayon ay wala na yung nakalagay sa maliit na vial na pwedeng lagyan ng diluent, tapos yun ang ituturok. Halos lahat ng preparation ng Marex ngayon ay nakalagay sa ampule at ito ay nakalagay sa liquid nitrogen na at least 90 degrees centigrade below zero yata yon. So ibig sabihin, deep freeze para hindi masira ang Marex vaccine. May mga tangke na maliliit na pwede nyo paglagyan ng yung Marex vaccine pag kayo ay magbibiyahe mula halimbawa doon sa supplier ng bakuna hanggang sa iyong farm. Kaya lang pag nabuksan mo na yung Marex vaccine, kaya lang gamitin mo agad within 30 minutes to 1 hour kasi masisira pag hindi nagamit. Any leftover ay kailangan i-dispose nyo properly. I-shoot nyo na lang doon sa kumukulong tubig para siguradong walang live Marex virus vaccine nakakalat doon sa farm. Hindi pwedeng ilagay sa yelo ang Marex vaccine. Kulang ang lamig nun. Ngayon, merong isang klase ng Gumboro vaccine na naka-freezer din na pwedeng ilagay sa dry ice. Pero sa Marex vaccine, hindi rin pwedeng ilagay sa dry ice. Kailangan liquid nitrogen pa rin para hindi masira. Okay, yung isang katanungan naman, na pagkatapos magbakuna ng breeders, gaano katagal bago mo po pwede gamitin? Halimbawa, mag-uumpisa pa lang ang breeding, magbakuna ka at least 4 to 6 weeks bago yung breeding season para sigurado mataas na yung level of maternal antibodies. Halimbawa naman, ongoing ng breeding, gaya ngayon. Nagbi-breed na tayo ng pang-national dahil tapos na yung breeding natin ng local. Tapos na rin yung early bird. So, ibig sabihin, nakapag-umpisa na tayo. Maaring nakapagbakuna tayo nung umpisa, 4 to 6 weeks bago breeding, pero halimbawa ngayong kalagitnaan ay nagpepestehan doon sa malapit sa inyo. Magbabakuna ka ngayon ng live na Newcastle disease vaccine na Lasota or plus bronchitis. Okay. Pag binakunahan mo yung nangingitlog na manok, ang epekto lamang niyan ay baga bumaba yung production ng itlog for the next 2 to 3 days. Halimbawa, meron kang sabihin natin 10 inahin. Baka pag nakakolekta ka ng mga 7 itlog araw-araw, baka makolekta mo 4 to 5 eggs lang a day. Bababa yan 2-3 days tapos babalik na naman. So, kahit hindi ka mag-break ng breeding, tuloy-tuloy lang, walang problema doon sa fertility and hatchability ng manok. Maapektuhan lang ng konti yung kanilang pangingitlog kasi yung iba na may vaccine reaction, lalagnatin ng konti yung inahin, kaya hindi mangingitlog ng mga ilang araw, pero pag nakapahinga, mangingitlog ulit. So, walang masama kung magbakuna ka during the breeding season kung may threat ng peste malapit sa lugar mo. Very mild lamang ang epekto sa mga inahin mo in terms of production. May pahabol ulit itong kaibigan natin si Neil Soralio. Salamat Neil, mukhang talagang naka-follow ka. Pero yung tanong mo, ito kasi matagal ko nang na-discuss kasi nung umpisa, baka hindi ka pa naka-follow noon. Yung tungkol sa yung sakit na dumapo sa manok mo na lumiliit ang palong, namamayat, pero wala namang sipon. Gaya na binanggit ko noong nakaraan, ang ginawa ng EDL Digital Technology, gumawa ng thumbnail para sa maganitong sitwasyon na nauulit ang katanungan. Ganun pa man, pwede kong pasadahan ng konti.
Karaniwan sa ganyan, nakikita natin doon sa Marex or sa lymphoidiosis. Kung minsan malakas kumain, pero dahil affected yung internal organs, hindi nila naka-convert yung kinakain nila. Kaya lumiliit yung palong, lumiliit hanggang sa sila ay mamatay. Ngayon, yung detalye nito, balikan mo lang yung thumbnail na binanggit ko para bigyan naman natin ng pansin yung mga bagong katanungan. Maraming salamat, Neil. Yung si Jericho Loyogoy, ang sabi niya, Dok, ilang buwan best i-hardening ang mga stags bago sila ilaban? Jericho, ganito yon. Yung iba, pag lumalaban na yung kanilang mga stag sa range, dun ang paghuli sa kanila, i-hardening. Pero kanya-kanyang sistema sa hardening. Yung iba may flying pen na may babae, iba may talagang naka-built na para sa hardening lang talaga ng mga manok nila. Yung iba naman, ilagay lang sa square pen, malapit sa tipi, after 2 or 3 days para lang yung maklimatize siya doon sa lugar na yon. Para ariin nila na teritoryo nila, ang gagawin sa umaga, lulublob lang sa tubig, itatali na doon sa cord para hindi nagwawala. Bakit ko sinasabi ito? Ang hardening ay kanya-kanyang diskarte. Walang standard para sa lahat. Kung saan kayo successful, doon kayo lumagay. Ang importante lamang dito, Jericho, ay yung manok mo sa range ay napaka-healthy. Ngayon, inilagay mo siya ngayon sa cord, tapos napaka-healthy din. Yung peak ng laban nila, according to age ng stags, ay kailangan between 9 months to 9.5 months. Pag below 9 months, masyadong bata. Pag older than 10 months naman, baka patuyo na yung balahibo at pababa na ang performance. So makikita mo, Jericho, hindi yung hardening ang critical dito. Ang critical dito ay yung health na manok mo mula nung day 1 hanggang siya ay mag 9 months old. Huwag mong palampasin ng 10 months bago ilaban dahil baka pababa na ang performance. Okay? Sa atin namang Facebook channel, kay Darwin Miranda. Actually, si Darwin, ngayon ko lang nakita yung pangalan mo. So maraming salamat sa pag-follow mo sa Facebook natin. Dok, ano kaya sakit ng manok na bigla na siya nalulumpo? Actually, Darwin, kung tignan mo sa thumbnail, may topic na tungkol dito. Pero dahil ngayon ko lang nakita ang pangalan mo, pagbibigyan kita. Siguro summary lamang. Maraming dahilan kung bakit nalulumpo ang manok. Very common dyan yung Marex. Karaniwan sa range, kaya tinatawag na range paralysis. Kung minsan, may isang klase ng mycoplasma. Ito yung Mycoplasma synoviae, kamag-anak ng MG na mycoplasma na naging dahilan ng CRD. Yung MS o Mycoplasma synoviae, ini-infect niya yung tuhod, kaya nalulumpo ang manok. Pangatlo, merong virus din, yung tinatawag na reovirus. Kung minsan, nasisira pa yung gastrocnemius tendon ang tawag doon, kaya nalulumpo ang manok. Kung minsan naman, may isang klase ng coccidiostac na pag naihalo sa feeds at gumamit ka ng isang klase naman ng gamot, magkakaroon ng interaction, malulumpo din yung manok. Kung minsan naman, pag yan ay stagna at nabitaw, halimbawa na palo sa likod, kung minsan may nerve dyan sa likod, sa spinal column, sa spinal cord, na papunta dun sa hita hanggang sa binti. Pag yung nerve na yon sa spinal cord ang affected, malulumpo rin ang manok mo. Kung minsan naman, dahil sa malnutrition, lalo na pagkulang ng calcium, phosphorus, vitamin D, kung minsan mahina ang mga buto, mahina ang mga muscle, yan ay nalulumpo. Kaya makita mo, Darwin, ang daming dahilan kung bakit nalulumpo ang mga manok. Alamin lang natin ang specific na dahilan para mabigyan natin ng specific na solusyon. Mga kamanok, marami pa tayong mga issues tungkol sa kalusugan na nandito sa ating Facebook channel, YouTube channel, at marami pang sources sa social media. Yan lahat ay pag-uusapan natin sa mga susunod na episodes ng ating programa. Huwag lang kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, at pindutin ang notification button para updated kayo lagi sa mga topics na ating pag-uusapan. At gaya ng dati, laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, panlaban man o pang-breeding,
health is always number one.